Magandang hapon sa inyong lahat. Yung verse na binasa natin doon sa Roma ay tayo ay mga anak ng Diyos na every time we can call to our Abba Father na siya po ang nagbibigay sa atin ng courageous faith. Ang passage po natin this afternoon is maraming passages. May Psalm 121 at saka mayroong Psalm 51. So yung Roma na passage, related naman pero iba yung passage yung itatakal natin ngayong hapon. Ngayon, bakit courageous faith or yung matapang na pananampalataya? Ito yung ating tema sa buong taon dito sa Jubilee na I think you talk about Moses, no? At saka si Ruth, sa iba pang Bible characters. And bawat Bible characters doon sa Hebrews 11, yung listahan ng mga sabi natin na mga heroes or mga tao na talagang nag-struggle sa buhay, mayroong challenges pero sila ay nagtagumpay dahil kay Kristo. And related naman doon sa Romans na passage na to really understand na we are the children of God, that every time you face all kinds of challenges and hirap ng buhay, we can trust in the Lord. Makapagtiwala tayo sa walang sawang tagapag-ingat ng ating mga puso, trusting the tireless keeper of our hearts. Maraming beses sa buhay natin ay tayo nahihirapan kasi nga maraming pagsubok na dumadaan, minsan temptation na siyempre maraming klaseng temptation for fame, gusto natin maging sikat, o kaya temptation sa pera, 'di ba? As you know, sa politics yung power, no, napaka-attractive 'yun. So who holds the power holds the money raw, 'di ba? Or yung golden rule, whoever has the gold rules. So, ganun yung nangyayari sa mundo natin. Pinapatakbo siya ng pera. Kaya nga may nagsasabi na pera-pera lang to. Di ba? Kung magkano ba yan, so kaya ba natin bilhin? So, ganun tumakbo yung isip at saka puso ng mga tao sa paligid natin. Of course, hindi natin maiwasan yun. Pero ang good news is kasama nga natin ang Diyos, di ba? Ang Diyos Ama sa langit na tinatawag natin Abba Father, and at any time we face all kinds of challenges, mga challenges na yon or hirap ng buhay, we can trust in the Lord that He will be our strength. Okay? Mayroon akong quote from Eugene Peterson, yung illusion of distance. Sabi ni Eugene Peterson, alam natin na nilikha ng Diyos ang sansinukob at na isa katuparan ang ating walang hanggang kaligtasan. Ngunit hindi tayo makapaniwala na siya ay pumayag na panoorin ang soap opera ng ating pang-araw-araw na pagsubok at kapighatian. Kaya bumili tayo ng ating sariling mga remedyo para doon. So basically, ang sinasabi lang ni Eugene Peterson dito sa quote niya, na ang Diyos Ama na nakakita sa lahat ng ginawa niya ay may panahon pa pala na tumingin sa mga pangangailangan natin. Ang dami nating drama kasi sa buhay. Mahilig ba kayo sa soap opera? Yung mga telenovela na sobrang haba, yung sa Chinese telenovela o kaya Korean, ano pa? Yung walang sawang ang probinsyano. Di ba? So grabe, no? Mahilig tayo sa ating mga kwento ng buhay. And ang maganda nga sa Pinoy, mahilig rin tayo sa chismis. Di ba? Naging biktima na kayo ng chismis? Oo, ako maraming beses na biktima na po. So magkasama po tayo doon sa nabiktima sa chismis. So ano ang importante bilang anak ng Diyos na we can look to God bilang adopted children, no? Ito yung sinasabi na pilgrim's gaze. I look to the mountains,
Does my help come from there? Yes, my help comes from the Lord who made heaven and earth. So beyond the mountains, no? Tumingala ako sa kabundukan, doon ba nanggagaling ang tulong ko? Ang aking tulong ay nagmumula sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Psalm 121. I lift up my eyes to the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Basahin po natin ito sabay-sabay. Napakagandang salmo para maging matatag yung ating pananampalataya sa Diyos. So isang awit na pag-akyat upang sumamba. Basahin natin verse 1 hanggang verse 8. Sabay-sabay po. 1, 2, 3, go. Doon sa mga burol, ako'y napatingin sa saklo sa akin saan manggagaling. Ang hangad kong tulong kay Yahweh magmumula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Di niya ako hayaang mabuwal, siya di natutulog, ako'y babantayan. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Si Yahweh ang ating tagapag-ingat, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka maano sa init ng araw, kung gabi ay di sa saktan ng buwan. Si Yahweh ang siyang sa iyo mag-iingat. Sa mga panganib, ika'y ililigtas. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat saan man naroon, ika'y ingatan, di ka maano kahit na kailan. Sa init ng panahon, di ba? Ang init sa labas. Buti nga umulan na kahapon. Alam nyo ba, dito ako lumaki sa Jubilee. Dati kasi yung office natin dyan, parsonage yan. So dyan nakatira yung mga pastor. Pero sa sobrang init, pagkapasok mo pa lang ng kwarto namin, pinapawisan ka na. Hindi ka pa gumagalaw. As in sauna talaga. As in, I was blessed with sauna for many, many years. Kaya naging healthy po tayo. Pero ngayon, syempre naayos na natin yung insulation and so on so forth. Dati kasi wala masyadong insulation yung sa second floor niya. Kaya mainit sa panahon. No? Pero again, even in the init ng panahon or even sa gabi, minsan hindi tayo nakakatulog ng maayos, hindi nakakatulog ng mahimbing, maraming iniisip. Ang Diyos po ang nag-iingat sa atin. Ito po ang sinabi ng Psalm 121. So, importante po yun kasi siya ang ating Panginoon. Ito na yung sinasabi, no? Hindi po napapagod ang Panginoon, kaya ang tawag sa Kanya ay tireless keeper. Diba? Sino ba yung keeper natin? He will not let you be stumbled. He does not slumber or sleep beyond changing times, beyond the fatigue, anxieties of life, beyond human limitations of knowledge and wisdom. Ang walang sawang pagbantay, hindi kanya hayaang matisod, hindi siya iidlip o matutulog. Lahat tayo kailangan matulog. 8 hours, no? Well, sabi nila, pag tumanda ka, maging 4 hours na yon or 5 hours, but kailangan natin mag-rest. Bakit? Kasi nagre-recharge po yung katawan natin. Okay? Yun yung nagre-regulate ng rhythm ng buhay natin, kaya napaka-importante po yung tulog. Pero ang Diyos, hindi naman niya kailangan matulog, so siya po yung nagbabantay sa kanyang mga anak. What a privilege. Medyo shift tayo konti, no? Kasi sa unang panahon, kasi when we talk about courageous faith, mayroong challenges doon sa 1517, yung year na yon, yung bago mag-Reformation. Ang nangyari kasi, what happened was, before the Reformation, yung sa simbahan, nakakalimutan na si God talaga yung keeper ng simbahan. Sometimes at that time, or maybe nowadays, we keep ourselves. The medieval church that time taught that even heaven-bound believers had to be cleansed of earthly sins in purgatory. The purgatory industry, they were selling indulgences to fund the St. Peter's Basilica. So ang nangyari kasi, yung mga values nga ng mundo napunta sa simbahan. So nagbebenta ng mga indulgences para ma-forgive tayo. So yung result, yung foundation was built on human effort. Kailangan mo bumili, kaya nga sabi nila, pera-pera lang, bumili ka para ma-forgiven, yung pala papunta sa paggawa ng building.
Tapos, it was driven by fear, no? 15:17, the burden of earning forgiveness. Alam naman natin sa Biblia na hindi natin na-earn yung forgiveness. We don't deserve it actually, but it's given to us by mercy and grace. Kapag nakalimutan natin ang Diyos, ang ating tagapag-ingat or keeper natin siya, sinusubukan natin panatilihin ang ating sarili. Tayo yung nagiging keeper of ourselves. Yun yung ginawa ngayon ng isang leader na si Martin Luther. He took the courageous stand. October 31, 1517, an Augustinian monk posed 95 reasons objecting to the sale of indulgences, igniting a global transformation or reformation nga, ika nga. Sabi ni Martin Luther, I am bound by the scriptures I have quoted and my conscience is captive to the word of God. So, nakatali raw sa kasulatan ang kanyang sinipi at ang aking budhi ay bihag sa salita ng Diyos. So, importante yon bilang Kristiyano na it's by faith nga. Yun yung keystone po ng grasya, sola fide. Diba? Mayroon tayong sola scriptura na ang foundation ng faith natin ay nasa Bible. Yun yung authority natin. And then gracia, only by grace. Kaya nga, we cannot earn it. We don't deserve it. Hindi natin mabibili yan. Okay? And then, sola fide, by faith alone, that we are saved. And then, solus Christus, these are Latin words, no? Soli Deo Gloria. To God be the glory alone. And then, solus Christus, in Christ alone. Tama, no? Okay. So, we are forgiven because of who God is, not because of what we do. Because of His great mercy na what He did on the cross for our sins, we cannot pay our way to heaven. We cannot even we cannot earn forgiveness basically, but we don't deserve it. Sabi nga sa Efeso, pangalawa, 8-9, sabi, for it is by grace, sa grasya ng Diyos, you have been saved through pananampalataya. And this is not of yourselves. Okay, hindi ito galing sa iyo. Ito ay isang regalo galing sa Diyos. Not by works, kasi hindi nga natin ma-earn, pero so that no one can boast. Kasi kung ma-earn yan, yung pinakamatanda sa atin, kayang-kaya na. Pwede na, pasok na sa heaven. Pero hindi, pantay-pantay. So yung grasya ng Diyos, it's given to all, and by faith, we have been saved. May great shift po doon sa 1500s, 1517, yung illusion of control. Kasi yung final authority that time was the faulty assumption na yung church hierarchy yung pinakamahalaga. Ang sinasabi ni Luther at that time, ang final authority natin is yung revelation of Scripture alone, sola scriptura. And then, salvation, yung illusion of control nga, penitential deeds and financial gifts, which is works, para sa simbahan. Pag binigay mo yon, you'll receive mercy or forgiveness. But sabi nga, Christ finished His work on the cross. Sabi ng Bible, it is by grace you have been saved. It is not of your works, it is a gift of God. And then dati, access to God, cultural elites, yung mga pare lang po, yung nakapag-aral, yung mga clergy lang, exclusive, kasi Latin ang ginagamit po sa pag-preach. Ang problema, hindi naman naintindihan ng taong bayan yung Latin. So, nakalock yung word, no? Hindi siya naintindihan. So, sabi ni Luther, maybe kailangan natin i-access to. So, access to God, active participation of all ordinary people. The word is translated into the vernacular for daily nourishment. Kaya po, na-translate yung Bible sa German kasi yun yung mga tao ni Luther. Mga German po sila. Tayo, ano yung lingwahe natin? Taglish. Tama. So, mayroon namang Pinoy Bible dyan. Taglish yun, di ba? Mayroon din Tagalog Bible, may English Bible, may Chinese Bible, so on so forth. Mamaya, magbabasa tayo ng Tagalog, ng Filipino, kasi na-translate na nga sa lingwahe natin. Of course, ang importante sa lahat ng nangyayari itong great shift na to ay yung reformation ng puso natin, yung pagbabago ng isip at saka puso.
Kasi parang itong bahay, paano siya tatayo? Kailangan matatag yung pundasyon. So are you building your life on the truth of the keeper, who is God Himself, or on the lies of your own control? Marami pong kasinungalingan na kaya natin yung buhay. Hindi po natin kaya. We cannot do it on our own. We need each other. We need God. Okay? So ngayon, sa lengguwahe ng mga Pinoy, basahin natin yung ating Biblia. Ano sabi sa Psalm 51? Panalangin ng paghingi ng kapatawaran. Basahin po natin. Ako'y kawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at tawarin mo kung aking kasalanan. Mga pagkakasala ko'y kinikilala, di ko nalilimutan. Laging naalaala, sa iyo lamang ang ako nagkakasalang tunay at ang ginawa ko'y di mo kinalugdan. Kaya may katuwiran ka na ako'y hatulan, marapat ang ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na ng ako'y iluwal. Nais mo sa akin isang pusong tapat. Puspusin mo ako ng dunong ng mong wagas. Ako ay linisin, sa sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng lubos-lubusan. Sa galak at tuwa ako ay puspusin. Butong hinay palakasin. Ang kasalanan ko'y iyong nang limutin. Lahat kong nagawang masama'y pawiin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyo harap ay huwag akong alisin, iyong banal na espiritu panghariin. Ang galak na dulo, iyong pagligtas, ibalik at ako po'y gawin mong tapat. Kung maggayon na aking tuturuang sa iyo, lumapit ang makasalanan. Ingatan mo ako, tagapagligtas ko, at aking ihahayag ang pagligtas mo. Ngayon mo ako mapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo na nais na mga handog, di ka nalulugod sa haing sinunog. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pagkumbabat, puso't mapagtapat. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Zion at ang Jerusalem at muling ibangon. Kung magkagayon, ang handog na haing dala sa dambana, torong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Grabe, no? Sino nagsulat yun? David, Psalm 51. Bakit niya sinulat yun? Nagkasala siya. Di ba? Kasi nga, kay Bathsheba, nakita niya naliligo, kinuha niya, may asawa yun. Adultery, no? So, ito sinulat, ni-translate, original, of course, Hebrew, tapos na-translate na po sa lengguwahe ng Pilipino para natin maintindihan. Grabe, no? Ang hirap pala magbasa kung hindi mo second language. Ako po ay nahirapan, pero nakaraos rin. Pwede na, no? Oo, sana nandito yung Filipino teacher ko sa unang panahon. Pasado na po. Okay. All right. 8 signs of God's life in our lives. As believers, tayo ay niligtas ng grasya. Binigyan tayo ng bagong buhay kay Kristo. Ito po yung broken heart. Nabanggit kasi sa Psalm 51, the sacrifice kay God is a broken and contrite heart. Yun yung kailangan natin, di ba? Kaya yung broken hearts, I'm just quoting from an author, si Mindy Kalighieri, if you pronounce that right. May pinag-usapan siya doon sa 8 signs kung ano ba ibig sabihin ng brokenness. Ang unang internal journey ng puso po natin, yung spiritual transformation, ay yung pagtanggap sa pagkasira ng ating puso, no? Pag natanggap kasi natin yung acceptance of brokenness, nasa-stop na yung ating yung performance yung performance na kailangan maging perfect all the time. Totoo naman, wala naman perfect.
Pero syempre, kaka-graduation lang. So, yung iba, 4.0 talaga. Perfect talaga yun. So, ayun. So, I think yung concept dito is accepting the brokenness na bawat isa sa atin, hindi talaga kaya. Okay? Pag na-realize natin yung pagtanggap ng pagkasira, because of sin to, na meron tayong guilt feeling, shame, kasama na yon. Pero Christ came para alisin yan sa puso natin, para bigyan tayo ng hope na mayroong pag-asa pala kay Kristo na even in spite of our shame, of our brokenness, of our past, we have hope. May pagbabago. Pwede pala tayo maging perfect. Diba? Sabi nga, yung ni Jesus, be perfect as your heavenly Father is perfect. Kung isipin mo, parang paano yun? Hindi nga tayo perfect eh. Imperfect tayo. Marami tayong faults. Maraming tayong kakulangan. Diba? Tanungin yung aking asawa, marami akong kakulangan. Ayun, tumatawa siya. Kasi totoo. Diba? So, lahat tayo, maraming faults. Kaya mabilis lang maghanap ng butas. Diba? Ay, siya kasi, mabilis tayo mag-blame. Okay? Yung number 2, yung steady faith, matatag na pananampalataya sa gulo. So, steady faith in the mess. Trusting God even when the soap opera of life is painful. Diba? Ang daming drama natin sa buhay. Sobrang sakit na. Tatawag ka na kay Kuya Eddie. Sasabihin mo, Kuya Eddie, napakasakit. Kilala niyo si Kuya Eddie? Hanggang ngayon, hindi ko siya kilala eh. Pero yung mga tao, tumatawag sa kanya, Kuya Eddie, napakasakit. Pero si Kuya Eddie nandito naman, di ba? Si Mang Ed yun eh. Ayun. So, pero alam natin, yung Kuya Eddie natin, si God yun, di ba? Na napakasakit, o Diyos. May kasalanan ako. I need forgiveness. Please grant me mercy. Mayroon akong nagawang masama. Ano kaya pwedeng para maayos yun? Okay? So, yun yung steady faith in the mess, no? Yung matatag ng pananampalataya sa gulo. Ang pangatlo, yung freedom from the past, kalayaan mula sa nakaraan. A lot of times, marami po sa atin ay nakakulong. Nakakulong tayo sa past natin. Kailangan natin i-let go yun. And bigyan na lang natin yung susi kay Kristo, siya na magbukas. Para tayo ay malaya. Okay? Letting go of the heavy burdens of previous failures. Sino dito dala-dala? Like 10 years na pala nakasalanan, dala-dala mo pa rin hanggang ngayon. Kailangan mo na i-let go yun. Kasi hindi po pwede yun. Diba? Kung 10 years may dinadala ka, bigay mo na ka sa Panginoon. Kung 5 years ago, mayroong kang galit, kailangan mo na i-let go yun. Huwag mo na itago. Kasi one of these days, puputok rin siya. Pag pumutok siya, mabaho talaga. Parang bulkan lang yan ng mayon. Diba? Kakasabog lang ng bulkan, may meteorite raw na pumunta doon, na picturean, parang ganun. Pero again, bulkan, pag sumabog sa gabi, maganda kasi di ba, may apoy. Pero very destructive yan. Alam naman nyo na pag tinamaan ka ng bulkan, talagang ikaw ay tatakbo. Tatakbo, di ba? Okay, number 4. Lumalagong pag-asa sa Diyos, growing dependence on God, moving away from self-reliance and toward the tireless keeper. Kasi nga hindi nga napapagod ng Diyos. So we need to rely on Him. Next, yung external posture of grace naman natin, may increase awareness of our need for grace. Nadagdagan ang kamalayan natin sa ating pangangailangan para sa grasya ng Diyos. Kasi nga, hindi natin kaya. We need the mercy of the Lord daily, not just once. Kaya nga, sabi niya, your mercies are new every morning. Great is your faithfulness. Ang Diyos po may hawak ng buhay natin. Diba? Kala lang natin tayo, pero siya naman talaga. Okay? Number 6, ability to recognize God's activity. Kakayahang kilalanin ang gawain ng Diyos sa iyong buhay. Saan ba nag-work si God? Na yung the keeper of your soul is at work in your ordinary moments. Ano ba yon? Diba? May blessing pala si God sa iyo. Nakalimutan natin banggitin or i-thank God. Kaya nga sabi nila, it's helpful to write ng journal para makita mo, ito pala ginawa ni God, oh.
Number 1, number 2, number 3. Yung Thanksgiving journal, are you familiar with that? Lahat ng good things na ginawa ng Diyos, sulat nyo. Yun na yung count your blessings, name them one by one. O pagkagising sa umaga, ano ba binigay ng Diyos? Breakfast. Ay, teka, sino naghanda? Ay, asawa ko. Di ba? Saan siya bumili ng itlog? Doon sa palengke. Again, di ba? Depende yun. Saan ba kayo nagbumibili ng itlog? Saan ba kami bumibili ng itlog? Kamuning? Kamuning pala, oo. Yung iba kasi Bounty Fresh. Social. Okay. Ayun. So, depende sa kung saan grocery, no? But again, alam mo naman yung itlog, hindi naman mangingitlog yung manok kung hindi siya ni-enable ni God na mangitlog para tayo makakain ng itlog. Hindi na natin pag-usapan ito. Baka Pero yun yung point, di ba? So, the awareness of His grace, and it's not just about the eggs, but it's about the chicken and also everything that is provided for us. Okay? Number 6, ability to recognize God's activity. Okay, alam natin yun. Number 7, yieldedness. Yieldedness and obedience. Pagpapaubaya at pagsunod. Surrendering control to the one who never slumbers. So, when we commit our lives to the Lord, siya na po bahala ng buhay natin. Walang araw, walang gabi na makakapaghamak sa iyo. So, we're surrendering. Ang nangyari, gusto natin control. Hindi naman lahat, hindi mo naman makontrol yan eh. Biglang umulan. Biglang umaraw. Biglang lumindol. Paano na pag lumindol? Mahirap yun. Huwag na natin pag-usapan yung year 1919 na lumindol dito sa Baguio. Baguio ba yun? Nueva Ecija. Sa Baguio yung tinamaan. Tapos tayo dito sa Jubilee, nag-shake yung building na yan. Four floors yan, di ba? Nandun kami, first year high school ako that time. Umuga yung buong building. Bata pa kami 13 years old. Pumasok yung music teacher namin, "Don't panic! Don't panic!" Lahat kami nakatingin sa kanya. Siya yung nagpapanik eh. Di ba? Pero siya yung sumisigaw, "Don't panic!" Pero okay naman yung vocalization niya. Pero yun, dahan-dahan kami bumaba ng building. Hanggang ngayon, nakatayo yung building. Praise God, no? Anyway, ang dami ng, ilang years na yun? 1990? 36! Tagal na pala yun, no? Grabe. Tapos may Mount Pinatubo pa. Di ba? Ang dami. Anyway, the Lord is good to us. Nandito tayo, buhay, at saka makapaglingkod sa Kanya. Number 8, growth in humility. Paglago sa pagpapakumbaba. The ultimate mark of a heart that knows it did not save itself. So yung importante po, yung external posture natin, internal journey ng courage, at saka external posture ng grace ay napaka-importante po sa buhay Kristiyano. Okay? Tingnan natin si Jesus kasi nga sabi nga sa Hebreo 12, we need to fix our eyes on the author and perfecter of our faith. Sino ba si Emmanuel? Siya po yung ultimate mediator. 100% human po siya at saka 100% God. Ang dito, example, kinuha natin kay Tim Keller, sa Westminster Confession raw, the only mediator between God and man, Jesus wept at the tomb of Lazarus. He entered our sorrow and touched the untouchables. Yun ang ginawa niya when he was here. Di ba? So mayroon siyang empathy, no? And then, 100% God, Jesus raised Lazarus from the dead. I am the resurrection and the life. So when you're looking at Jesus, nandito po siya sa gitna. 100% God, 100% man. Fully God, perfect man. Bakit importante ito? Kasi maraming religion, grupo, nagtuturo otherwise. Na si Jesus raw, tao lamang na naging Diyos, or half-half lang si Jesus, or yung sa baptism raw, nagkaroon siya ng Holy Spirit at siya naging divine, tapos yung nasa cross siya, nag-say siya, my God, why have you forsaken me? Nawala na raw yung divinity niya. Hindi po ganun, no? So, tuloy-tuloy yung empathy ni Christ as human, kasi alam niya yung pinagdadaanan natin, in this case, si Mary and Martha,
yung nawalan sila ng brother. And then, of course, Jesus raised him from the dead, showing that he is God. Ayun. So, remember that we have a tireless keeper, ang Diyos natin. And then, He showed Himself, revealed Himself through Jesus. Okay? The second person of the Trinity. He became man to be with us. And Christ came so that we might have life and have it to the full. So, ano kaya ibig sabihin yun? Maybe to summarize everything we said today, mula doon sa Romans, na we can call God as Abba Father, we are His children, and then papunta doon sa Psalm 121 na tireless keeper talaga siya, and then yung pag-confess ng sins natin doon sa Psalm 51, nakita natin na anong ba purpose ng isang matapang na pananampalataya. Yun na, live without fear. Christ came so that you might have life and have it to the full. Let go of the past, believe the gospel, rest in His grace, trust the keeper of your heart. Mabuhay ng walang takot, maniwala sa Ebanghelyo, magpahinga sa Kanyang grasya, magtiwala sa tagapag-ingat ng iyong puso. Yun po yung mensahe natin ngayong hapon. Okay? Tayo manalangin bago to receive the benediction. No? So let me request everyone to please rise. Diyos aming Ama sa langit, salamat o Diyos sa iyong grasya, sa iyong mercy sa pang-araw-araw na pangailangan namin. Ikaw po ay hindi napapagod. Ikaw ang tagapag-ingat ng aming puso. Ikaw po ang nabigay sa amin ng Ebanghelyo para kami ay maniwala at magkaroon ng buhay na walang hanggan, buhay na naligtas sa kapahamakan at sa kakadiliman. Salamat, O Diyos. Salamat, Jesucristo, sa namatay ka sa cross, sa Kalbaryo para sa aming kasalanan. Binigyan niyo kami ng purpose at saka meaning para kami ay mabuhay para sa iyo. Bigyan niyo kami ng kapahingahan sa aming mga struggles. Marami po ang struggles sa amin. Maybe some of us are carrying it for many years. And we're laying this, Lord, yung mga struggles namin sa foot of the cross. Iso-surrender po namin ngayon, hapon, lahat ng struggles namin. Lahat ng dinadala namin sa puso, ilalagay namin sa foot of the cross, confessing na hindi namin kaya po, hindi namin kaya i-carry itong burden. Ikaw po ang magbibigay sa amin ng true freedom na rest for our souls because of your grace. Lord, thank you na as we believe in the gospel, as we believe that you died on the cross for our sins, on the third day you rose from the grave, as we believe that you came that we might have life and have it to the full, we can now live without fear. Mabuhay kami na walang takot. Thank you, Lord, for that courageous faith. And we pray, Lord God, sa pagpatuloy namin sa pagtiwala sa iyo, sa pang-araw-araw, kami ay marunong manalangin at saka magtiwala sa iyo kasi hindi mo kami papabayaan. Salamat sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat, O Diyos. Now, may the God of all grace and the love of our Lord and Savior Jesus Christ and the empowerment of the Holy Spirit be with you all from this day on until we see Christ face to face in all His glory. Amen and amen.